Talk, 24 oras. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, wala raw habol ang pamunuan ng PAL sa mga nagbitiw nitong piloto. Wala rin daw kapangyarihan ng DOLE para puwersahin silang bumalik sa trabaho. Nakatutok si Joseph Morong. Bago pa makipag-meeting si Labor Secretary Rosalinda Baldos kay Pangulong Noynoy Aquino at sa PAL Management ukol sa krisis na bunsod ng pagre-resign ng 25 piloto nito, sinabi ng kalihim na tila dehado na ang PAL kahit pa nga nakasaad sa Labor Code na nagbigay dapat sila ng abiso 6 na buwan bago sila magbitiw sa trabaho. Lumalabas raw na walang prinosesong aplikasyon ng mga piloto para sa trabaho sa ibang bansa ngayong taon. Ang posible raw nangyari sa labas ng bansa ng kapirmahan ng kontrata. At dahil dito, hindi obligadong magbigay ng abiso ang mga piloto na magre-resign sila sa PAL. Kung ni-recruit sila outside the country, then labas sila sa proseso natin, sa legal proseso natin. What is covered are those who left with employment contract and employment visa. Pwede naman daw kasuhan ang mga piloto pero madali lamang daw nilang malusutan ito. Since this would call for the refund of the training costs and maybe some amount of damages, ang tingin nila is kaya-kayang bayaran ng mga piloto kung ano man yun. Tapos malay mo, pati yung kumpanya na pasukan nila, sila pa magbayad. We cannot tell, di ba? Or tutulungan silang magbayad just to keep them, di ba? Mismo ang Department of Labor and Employment na nagsasabi tila walang habol ang PAL sa mga nag-resign nilang mga piloto. Kahit yung 7-day return to work order na in-issue ng PAL Management, pwede raw suwayin ng mga nag-resign na piloto. Dahil wala raw labor dispute sa DOLE sa pagitan ng PAL at ng mga piloto, walang kapangyarihan ng DOLE na puwersahang pabalikin ang mga piloto. That's management. That's on the basis of their company rules and policies maybe. But if they don't want to accept the resignation, they give them maybe a period of time to return to work. So that must be in their internal policy. Pero hindi niya palang i-enforce, so it's within the management. Sa krisis na ito ang nakikitang solusyon ng DOLE, taasan ng sweldo at dagdagan ng benepisyo ng mga piloto para maiwasang maulit ang mga mass resignation tulad nito. Joseph Morong, Nakatutok, 24 oras. At emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport ang isang eroplano dahil sa isang pasero na may matinding diarrhea. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang lumapag ang eroplano ng Delta Air. Galing Singapore, patungo sana ng Los Angeles sa California. Nanghihina at dehydrate o naubusan na raw ng tubig sa katawan ang 55 taong gulang na pasero na isang Australiano, nakikita nyo yan, na nasa stretcher. Agad siyang isinugod sa Makati Medical Center. Nakaalis ang eroplano, makalipas ang 2 oras. Sa kabila ng mga panawagang ipamigay na lang ang mga sobrang bigas, ibebenta po ito ng National Food Authority sa merkado, sa lokal na pamahalaan at sa DSWD. Ito napagdesisyonan ng pulong ng NFA kasama ang ilang ahensya ng gobyerno. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Bago pa ang anihan sa Oktubre, kailangang maibenta na sa lalong madaling panahon ang mga sobra-sobrang bigas na nakaimbak sa mga bodega ng NFA. Sa pulong nitong umaga, ayon kay NFA Administrator Nito Banayo, nagkasundo ang Department of Agriculture, DILG, DSWD at NFA na ibenta sa lokal na pamahalaan, DSWD at merkado ang mga sobrang bigas. Ang lokal na pamahalaan ang bahalang magbenta sa kanilang mga nasasakupan. Ang ibebenta si DSWD, mapupunta sa kanilang iba't ibang programa, kabilang ng Food for Work program, kung saan bigas ang pambayad sa pamilyang magtatrabaho. Sa taya ng NFA, nasa 26-day stock o katumbas ng halos 1 milyong metrikong toneladang bigas ang kailangan nilang ibenta. Marami kasi kaming stock ng bigas, ay maibenta namin ito sa lalo madaling panahon para naman magkaroon ng lugar para sa bibilhin naming palay sa ating mga farmers pagdating ng October, November, December. Di naman ibababa ng NFA ang presyo ng kanilang bigas, 23.50 pesos pa rin sa wholesale at 25 pesos naman sa retail. Pangakit man ang mababang presyo ng NFA rice, tila magkakaproblema pa rin sila sa merkado. Ang mga wholesaler kasi mas kumpiyansa pa rin sa commercial rice kesa sa NFA rice. Mura yun. Kung sa 23.50, matino ba yung bigas? Kung hindi matino, dilugi lang ako dahil hindi naman bibili ng tao. Sa akin okay lang, pero kailangan makita ko muna yung
quality ng bigas, kung maganda. Sa Camarines Sur, tatagal pa ng hanggang kalagitnaan ng Nobyembre ang supply ng bigas doon. Kaya suportado nilang desisyon na itigil muna ang importasyon ng bigas. Bagay na titututulan naman ng NFA Regional Office sa Bicol. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, halos 60 piso na ang kada kilo ng asukal sa ilang palengke at kapag patuloy pa yang nagmahal, pinangangambahan at tataas din pati presyo ng tinapay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula sa 52 pesos kada kilo noong Hunyo, pumalo na sa 59 pesos ang kada sako ng puting asukal sa ilang tindahan sa Pia del Pilar Market sa Makati. Kuha ho namin 58. Ngayon, 57, ano po? 58 po. Pinapatungan lang namin ng piso. So magkano po benta nila? Mga 59, ganun. Sa ngayon, 52 pesos kada kilo ang suggested retail price ng puting asukal. Bukas pa lang irerekomenda ng SRA sa Department of Agriculture na itaas ang SRP sa 54 pesos kada kilo. Pero kahit pa raw itaas ng 2 piso ang SRP, kulang pa rin daw ito ayon sa mga nagtitinda. Paano yan? Ay 55 na kuha namin. Paano namin may bebenta ng 54? Ang plastic pa. Oh. Parang hindi pwede. Lugi pa ng piso. Alam ko yung figures namin they should not sell more than 54 pesos per kilo. That includes already their profit and their cost to repack and to ship and to truck. Sabi pa ng Sugar Regulatory Administration, 2,450 hanggang 2,550 raw ang bentahan ngayon ng kada sako ng asukal. Pero ang benta ng mga wholesalers, 2,750 kada sako. Sa ganitong presyo rin nabibili ng mga panadero ang asukal ngayon. Bukod sa harina, isa ang asukal sa mga pangunahing sangkap ng tinapay. Pero kahit tumataas ang gastos ngayon sa paggawa ng tinapay, pangako ng Philippine Federation of Bakers Association, di pa raw muna ipapasa ang dagdag presyo sa mga mamimili at di rin daw liliitan ng laki ng pandesal. Pero di rin daw ito pang matagalan. Kung patuloy-tuloy na magtataas ang presyo ng asukal at aabot ito sa napabalitang 3,000 ang isang sako, magre-recost kami ng aming tinapay o magko-costing kami ng aming tinapay at pag nag-recosting siguradong magkakaroon ng paggalaw ng presyo. Pero ayon sa SRA, di nila inaasang aabot sa 3,000 piso ang kada sako ng asukal. Kahit pananatiling maigpit ang supply ngayon sa bansa dahil sa naging epekto ng El Nino. Ngayon lang tumutubo yung tubo, so madidelay yung milling, no? Madidelay siguro yung milling by about a month. That's the reason why we are importing this additional 100,000 tons. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Magandang balita naman, muling bababa ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 50 sentimo kada kilogram ang ibababa ng LPG Marketers Association mamayang hating gabi. Kaya magiging 526 pesos ang presyo ng kada 11 kilogram na tangke ng LPG mula 532 pesos. Magbababa rin ng Shell ng kanilang presyo. Piso ang makakaltas sa bawat kilo ng Shellane. 25 sentimo naman kada litro ang ibabawa sa kanilang premium at unleaded gasoline, diesel at kerosene. Pero ang presyo ng regular gasoline tataas ng 25 sentimo kada litro. Naniniwala si DPWA Secretary Rogelio Singson na bahagi ng paninira o tinatawag na demolition job laban sa kanya ang paratang na nagkaroon ng tinatawag na midnight deal sa pagitan ng kumpanyang Maynilad at ng PAGCOR. Si Singson ay dating presidente ng Maynilad bago siya naging miyembro ng gabinete. Nakatutok si Cara David. Ito ang water reservoir na itinatayo ng Maynilad sa Pagcor City sa Parañaque. Ang pinagmula ng mga aligasyon na nagkaroon umano ng midnight deal sa pagitan ng Pagcor at Maynilad na dating pinamumunuan ni ngayon DPWH Secretary Rogelio Singson. Taong 2009 pa nang simulang itayo ng Maynilad ang 600 million peso reservoir na ito dito sa Pagcor City. Base sa kanilang business plan, ang reservoir na ito ay hindi lamang daw para sa Pagcor, kundi para rin sa kanilang mga customers sa Parañaque, Las Piñas at Cavite. Mariing itinanggi ni Singson na midnight deal ang nangyari.
Paano raw tatawaging midnight deal gayong 2009 pa lang ay itinatayo na ang reservoir? Nagpakita rin siya ng mga dokumentong magpapatunay na February 2009 pa lang nagsimula na ang pakikipag-usap nila sa PAGCOR at MWSS. At noong June 18, 2010, pinirmahan ni dating MWSS Administrator Diosdado Alado ang Memorandum of Agreement, kulang na lang ang pirma ng PAGCOR. Administrator